Magandang araw sa inyong lahat. Handa na ba kayong makinig sa isang kwento na siguradong magpapabilis ng inyong tibok ng puso? Ang mga bulong sa paaralan ay hindi lamang mga kwento. May mga anino sa mga pasilyo, mga hikbi sa mga silid-aralan, at mga alaalang nakaukit sa mga dingding. Ito ang kwento ng isang karanasan na nagpabago sa aking pananaw sa mundo ng mga multo. Kung kaya't atin ang simulan ang kwento ko tungkol sa ghost student. Noong nasa grade 2 pa lamang ako, nag-aaral ako sa San Juan National High School. Noon, magkahalo pa ang mga estudyante ng elementarya at high school. Ngunit kalaunan, pinaghiwalay na ang mga ito. Ang mga estudyante ng elementarya ay inilipat sa Maria Clara Elementary School. Ang San Juan National High School ay halos katabi lamang ng isang sementeryo. Isang araw, niyaya ako ng aking kaklase na si Ana na pumunta sa kanilang bahay. Kaarawan niya raw noon. Nakatira si Ana sa Barangay Lumbang, sa bayan ng San Miguel. Malapit lamang ito sa aming paaralan. Araw ng Sabado ang kanyang kaarawan, kaya pinayagan ako ng aking ama, basta hanggang 3:00 ng hapon lamang ako. Tuwang-tuwa ako dahil gusto ko ring maglakad-lakad. Nagkita-kita kami sa kanto ng aking mga kaklase. Ang iba ay sinundo namin sa kani-kanilang mga bahay para sabay-sabay kaming pumunta sa bahay ni Ana. Masaya ang selebrasyon ng kanyang kaarawan. Simpleng salu-salo lamang ito. Pagkatapos naming kumain, naglaro kami. Sa sobrang saya, hindi ko namalayan na hapon na pala. Naalala ko ang aking ama. Sigurado akong mapapagalitan ako. Kaya nagpaalam na ako kay Ana. Sumama sa akin si Ben, uwi na rin daw siya dahil mapapagalitan ng kanyang kuya. Taga San Isidro si Ben at kailangan pa niyang sumakay ng jeep para makauwi. Habang naglalakad kami pa uwi, nagkukwentuhan kami para hindi mainit. Si Ben ay masayang nagkukwento kaya hindi na ako nakapagsingit. Habang nagkukwento si Ben, may nakapukaw ng aking pansin. May nakita akong batang tumatakbo sa di kalayuan. Nasa loob siya ng kampus ng aming paaralan. Madadaanan kasi namin ang aming paaralan dahil iyon ang daan palabas ng kalye. Sa gilid kami noon dumaan kaya tanaw na tanaw ang likuran ng paaralan. Kitang-kita kung may tao sa campus. Kaya nakita ko agad ang batang estudyante na tumatakbo. Hindi ko na pinansin si Ben na nagkukwento dahil tinatanaw ko ang bata. Tumatakbo ito na parabang may humahabol. Pagdating sa palikuran, nagulat ako dahil bigla na lamang siyang tumagos sa pinto ng CR. Nakasara ang pinto at hindi man lang niya ito binuksan. Dire-diretso lang siya na parabang walang harang. Napatigil ako dahil na-shocked ako. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Bigla akong napaisip na isa siyang multo. Natigilan din si Ben at tinanong ako kung bakit ako huminto. Sinabi ko sa kanya na may nakita akong bata at tumagos ito sa pinto ng CR. Nagulat din si Ben kaya binilisan namin ang lakad para makauwi na. Ngunit pag-uwi ko, gulong-gulo ang isip ko. Paano naman kaya may estudyante roon wala namang pasok dahil Sabado? Ang batang nakita ko ay naka-uniforme pa, parang kagaya lang namin ang itsura niya. Walang pinagkaiba. Ang kakaiba lang ay tumagos siya sa pinto ng CR. Kaya sigurado akong multo siya. Tantiya ko ay halos kaedad ko lang siya. Pero inisip ko na lang na nagkataon lang iyon. Noong Lunes, gaya ng buhay estudyante, paulit-ulit na routine. Kinaumagahan, hindi ko maiwasan tumingin sa CR kung saan ko nakita ang bata. Malapit lang kasi ako sa bintana at ang CR ay halos katabi lang ng aming silid-aralan. Noong oras na yon, parang biglang umulan. Parang may humihikayat sa akin na ilabas ang aking kamay para mahawakan ang patak ng ulan. Medyo pumapasok kasi ang tubig ulan sa bintana na kinaupuan ko. Inilabas ko nga ang aking kamay sa bintana. Pinagmamasdan ko ang aking kamay habang nakalahad ito para saluhin ang patak ng ulan nang bigla akong nagulat dahil parang may humawak sa aking kamay. Nabigla ako at kinilabutan. Agad kong binawi ang aking kamay at tumingin sa labas ng bintana pero wala namang tao. Pero alam kong may nilalang doon, kaso nga lang hindi ko siya makita. Nang malapit na kaming umuwi, nag-iba ang pakiramdam ko. Bigla akong nanghina para bang nag-init ang aking katawan. Pagdating ko sa bahay, nahiga agad ako sa kama. Nagtaka ang aking ama kung bakit matutulog agad ako maaga pa naman. Nang hawakan ng aking ama ang aking noo, inaapoy na pala ako ng lagnat. Hindi na ako nakapasok ng halos 1 linggo dahil nagkasakit ako.
Kinuwento ko sa aking ama ang nangyari sa akin bago ako nagkasakit. Sabi sa akin ng aking ama, huwag ko na raw ilalabas ang aking kamay sa bintana o kaya naman kung mag-CR ako, magpasama raw ako sa aking kaklase. Nang gumaling ako, sinunod ko ang aking ama. Nagpapasama ako sa aking mga kaibigan kapag pumupunta sa CR. Hindi ko na rin nilalabas ang aking kamay sa bintana. Wala nang nagpaparamdam sa akin simula noon. Hanggang sa may narinig akong usapan mula sa mga guro. Narinig ko ang pinag-uusapan nila mula sa pintuan. Doon kasi sila nagkukumpulan. Nahuli na raw ang janitor na gumahasa sa isang estudyante doon mismo sa CR. Doon daw pinulong ang bata pagkatapos gahasain at iniwan na lamang ng janitor at nilock pa ang pinto ng CR. Kinaumagahan daw ay hindi na pumasok ang janitor kaya nagtaka ang mga guro dahil nakalock pa ang CR at nasa janitor ang susi nito. Nang bandang hapon, wala nang nagawa ang mga guro kaya pinilit nilang buksan ang pinto. Pagbukas nila, lahat sila ay nagulat dahil may isang batang estudyante na nakahandusay sa sahig. Isang trahedya ang sumalanta sa paaralan at ang isang estudyante ay nawala na. Agad na tinawagan ng mga guro ang mga magulang nito at isang investigasyon ang isinagawa. Naaalala ko ang isang pangyayari kung saan nakita ko ang isang batang tumatakbo at napaisip ako kung may kaugnayan ba ito sa trahedya. Lumipas ang mga buwan. Malapit na ang pagtatapos ng pasukan at isinauli na namin ang mga hiniram na libro. Naglinis din kami ng silid-aralan. Niyaya ako ng aking mga kaibigan na mag-CR dahil naiihi na raw sila. Sinamahan ko naman sila. Nang matapos na sila, sinabihan ko silang mauna na. Tumugon naman sila. Pakiramdam ko noon ay may kailangan akong gawin sa CR, kaya sinamantala ko na ang pagkakataon. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinawakan ang pader. Sinubukan kong kausapin siya kahit takot na takot ako. Ito ang sinabi ko sa kanya, umalis ka na dito, pakiusap. Alam ko ang nararamdaman mo. Ipagdarasal kita. Sasabihan ko si ama na sunduin ka na ng kanyang mga anghel. Alam kong mabuti kang bata. Nauunawaan kita. Nararamdaman ko ang nararamdaman mo. Pakiramdam ko noon ay may nilalang sa aking likuran, kaya luminalinga ako sa paligid, pero wala naman akong nakita. Kung may makakakita sa akin ng mga sandaling iyon ay isipin nilang nababaliw na ako. Pero sinabi ko ulit sa kanya, pakiusap, palayain mo ang iyong sarili. Biglang kumalabog ang pinto at may hangin na lumabas. Sa palagay ko noon ay pinakinggan niya ako. Kaya umalis na ako sa CR at pinuntahan ang aking mga kaklase. Nang sumunod na pasukan, inilipat na ako ng aking mga magulang kaya hindi ko na na-encounter pa ang CR doon sa aming paaralan. Wala na rin naman akong nababalitaan na may nagmumulto doon. Sana nga ay nasa piling na siya ng ating Panginoon. At hanggang dyan na lang po ang kwento ko ngayong araw. Sana ay nagustuhan nyo. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at mag-share para lagi kayong updated sa tuwing may ina-upload akong bagong kwento. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli, ito ang Blue Stories.